Hello Ray guys, good morning. Tujud ko pang hinuklay and everything, no? Guys, actually, kulang ako sa tulog. Alas 3 na halos ako nakatulog guys, or mga 4. Kasi nga ito yung aking problema. Kasi nasa jewelry box to guys, tapos sinake ni Nico. So lahat ng tatlo yata to na necklace. Sobrang maninipis kasi to. Kaya nagkalambod-lambod siya guys. Until ngayon, tinatry ko pa rin. Actually, natanggal ko na yung dalawa nito. Pero meron pang tatlo dito guys together. Yung isang necklace dito is yung binigay ng sister ko. Kaya kailangan ko siyang tanggalin. Kailangan ko talaga siyang i-untangled. And hindi siya ganun kadali. Kasi nga manipis. Pag manipis na alahas, ganun talaga. Paano kaya ito? Ginawan ko na lahat ng paraan guys. Sabi niyo sa YouTube is lagyan daw ng floor. Hindi talaga guys. Ito talagang problema kapag maninipis ang alahas. Okay? Sayang naman guys kung bugtuon ako nino. Ay na lang muli ko Pilipinas na ako iprinda. Bitaw guys, ang gold is really a good investment. Ganito yung mga pinagbibili ko guys nung first salary ko as a nurse dito sa Finland. May na lang ipamana ko ni sa akong anak, no? Ni nagkadimawa tong dagway. So ginawa na ko ni Nico ng coffee guys. Ito. Tapos nag-coffee na rin siya pero bumalik siya ng higa guys kasi hindi daw siya pupunta ng forest ngayon kasi kulang daw yung tulog niya. Hindi siya nakatulog kasi nag-wonder siya saan daw ako. So hindi siya nakatulog ng maayos. And dito lang naman ako sa kusina guys. Nag-untangled nga nitong ay, pandamay. Ganihan ragid ko ani guys. Sayangan magud kay ko ani guys kay ako Oya Pearl magud ni siya niya Japan. Tapos kung masira siya ba, ako biya kay na siya na pagka-pearl. As in. Hilig kasi ako sa pearls guys. Pearly shell. Parang yan yata yung birthstone ko. Pearl. I'm not sure ha. I don't know. Gusto ko lang yung pearl kasi simple siya, elegant. Tapos meron pa dito guys, oh. Naunsa naman taan eh. Ambot ka na sa ako ni mahuman. Hello Ray guys! So, andito na kami ngayon sa school ni Ani kasi nandun na namin siya guys. Kasi nga, wala to sa plano but since a little bit tiring sa bahay today talaga guys. As in, hindi ko alam, parang siguro sa weather, I don't know. Kasi nag-change ang season, ganun. Tapos wala akong kulang ako sa tulog. Si Nico din guys, hindi din siya nakatulog na maayos. Pero natulog, nag-nap naman siya ng morning ulit. Actually, masyadong mahaba na yung tulog niya. Pero siya din is moody. Ako din is moody. So, para mabawasan to guys. So, kailangan namin tong i-release, no? So, ang gagawin namin ngayon is, pupunta kami doon sa Yarvela. Magsiswimming kami guys. Para mag-exercise din and ma-change yung mood namin. So, that is one thing na naisip ko today para ma-divert yung attention or ma-release yung stress. So, makakapag-sauna si Nico doon. Kapag lalaro si Anika sa water and ako din, makakapag-relax din ako doon sa water guys. So, punta kami ngayon doon sa swimming pool. Yun ang gagawin namin. Lalabas ko na lang tong dalawang to para, or kaming lahat guys lalabas para ma-divert lang talaga yung attention.
Alam niyo yung seasonal affective disorder? I've been experiencing that one for a very long time now. Especially sa mga tao na andito ngayon sa, or yung mga tao na nakatira dito sa northern part, no? Sa mga Nordic countries. Na-experience namin yan, guys. Mas malala sa akin kapag autumn. Autumn to winter. Tapos, winter to spring. Yan yung time na meron akong mga changes sa moods. Yung feeling depressed and stressed. Dahil sa panahon. Though today the weather is very nice and sunny, but yun nga, we have this seasonal affective disorder or SAD na nai-experience talaga. But after this one, guys, magiging okay naman na kasi nga part ito ng pagbabago talaga ng panahon. We just need to overcome it. So the way that I think na ma-overcome ito is mag-swimming kami and we'll eat out para ma-release lang talaga yung stress. Isa din yun sa dahilan bakit hindi ako nakakatulog na maayos, guys, kagabi. Or hindi ako inaabot ng antok, kaya sobrang eager kong baklasin yung jewelry ko na kasi nalambod talaga siya, guys. Kasi sobrang inis ko. Inumpisahan ko siya actually couple of days ago. Hindi ko pa rin siya natatapos. Mag 1 week na yata. Hindi ko pa rin siya nababaklas. Dahan-dahan lang kasi natatakot ako maputol. And sayang din naman. So ngayon si Nico is andun ngayon sa loob kasi sinusundo niya si Anika. And siguro dadaan kami sa Lidl para bumili ng drinks. Tapos punta na kami doon sa Järvela para mag-swimming. Tayo dito sa Lidl, guys. Bili tayo ng snacks or something drinks. Medyo light na talaga yung jacket na ginagamit ko ngayon kasi sobrang warm na. Hindi naman kami sa labas, nasa loob na kami ng sasakyan. So ito na yung mga donuts dito. And wala na yung chocolate na donut. So ito dito, guys, yung mga donuts nila. Yan. So bili tayo dito ng donuts. So ito na yung donuts, guys. 3 pink. Tapos 3 vanilla. And bili din tayo ng drinks dito. Ito na lang citrus. Pero mas gusto ko yung pwede siya maikot. Ito. Bili tayo nito. 3 piraso lang. Yan, let's go sa cashier. Tapos na ako, guys. Nakapamili na ako dito and punta na tayo dun sa parking. Kung alam saan ba na nag-park si Nico kasi binaba niya lang ako dito kanina. Sobrang daming tao sa loob kasi maraming customer kasi nga weekend today, guys. Friday, pa-weekend na ba kaya? Sobrang daming tao. Maganda ang weather talaga, pero yung mood namin is hindi maganda. Kain na sila, guys. Tinanong ko si Nico, guys, is it better now? Better talaga yan mamaya, guys, kapag nakapag-sauna yan, maging better din yan lalo.
medyo marami pang snow guys, konti. Sa ibang parts, yung mga open spaces, wala na masyadong snow. Pero yung mga covered areas like sa loob ng forest, marami pa talagang snow. Hello Ray guys! Tapos lang namin mag-swimming. Hindi naman siya pwede isama dun sa loob guys kasi bawal ang phone doon. Bawal kumuha ng camera. So, pinusod ko na rin yung buhok ni Anika kasi basa pa, hindi masyadong nagana yung kanilang kasi tawag hair dryer dito. Ayun, so may mga lockers dito guys, kaya safe yung mga gamit, hanggang dito lang yung mga gamit. Tapos meron na yung shower doon. Yeah, there's numbers there, she knows. Yeah, tapos na rin pala si Nico. Yan na si Nico guys. How was it? Good sauna? Was it good sauna? No, very relaxed. Is it better mind now? No, but there's still better to come. Better to come. Yeah. I'm so tired. Hindi ako marunong lumangoy guys, pati si Anika din. Marunong si Anika ng konti, pero ako talaga hindi talaga. So meron naman silang parang gear na yung floater ba? So yung ginamit ko para makapag-swim ako doon sa malalim para hindi ako malunod. Sobrang sakit na akong mga braso, nag-exercise talaga. And it was fun. Years ago, 20 years ago? maybe. When I was still young. Little and man. Sabi ni Nico guys, nung bata-bata daw siya, lagi daw siya dito kasi nag-bar daw ito before. Kasi meron pa rin silang bar dyan. Pero ano na siya ngayon? Pizza house? Or parang ganun. Parang kebab house. Ayun. So, kain na muna kami guys. Kasi grabe na dyan kayo kagutom guys. Are you hungry, Anika? Tulala na rin sa Anika, oh. Ipanggutom na gid akong mga sakop, guys. Mga unsa may ani ron. Paabot kami sa order. Ito na yung pizza namin, guys. Grabe gid, guys. Kagutom na jud kaayo. Pero nag-order na lang kami dito ng pizza. In-order namin is Americano pero hindi namin siya pinalagyan ng pineapple kasi ayaw ni Anika ng pineapple sa kanyang pizza guys. Gusto niya yung parang Italian talaga na walang pineapple ba. So yun, so mga unsa mi guys kay grabe gutom na jud kaayo. Grabe kagutom ni Anika guys. Hindi na gud niya kaya hiwawan ng iyang pizza. Si Nico naghiwa sa iyang pizza. Ayaw niya rin magtanggal ng jacket kasi pagod na siya guys. Mga unta guys, kay gutom kayo. Langoy-langoy pa day. Para pagdating ng bahay guys, we are not going to eat anymore because this is our dinner already. Pwede ako gumawa ng, maybe I make pancake later or no? I think sorry. Anything more. Hindi na daw guys. You don't need to do anything there in the... No need to do, no Harap tong pizza na ganito ba, yung Americano nila. Kasi meron sa blue cheese. Aura Yusto. Hey guys, good day. Galing lang namin dun sa ukay-ukayan namin sa Laune. And nagdagdag lang ako ng mga gamit doon. Tapos nagbawas din
na today pala yung last day namin doon sa Setori. Actually, nakalimutan ko na talaga siya. So, ngayon, instead na uuwi sana kami ng bahay, hindi na lang kami uwi ng bahay guys para hindi na rin hassle sa biyahe, pabalik-balik pa. So, malayo pa yung sa amin. So, kakain na lang kami ni Nico dito sa At Caquedas para malapit na lang. Sinsulit din talaga siya sa At Caquedas kumain, no? So, dyan na kami kakain. Tapos, susunduin namin si Anika. And mamayang hapon, alas 4, mga 4:30 ganyan. I-empty namin yung table doon sa Setori. Tapos, makukuha na namin yung payment namin today. How much yung kinita namin doon. So, punta muna tayo ng Magkakiles at kakain tayo guys. Hindi ko alam anong gagawin mamaya after. Siguro kung mag-haviki kami pero hindi ako sigurado. Can we go haviki later? No, katotoo. That's a try. Let's see. Hindi pa sure because we don't have fruits anymore though. Maybe let's go haviki. Yeah. Let's see. Hindi pa na space in the car, yeah. Yeah, let's see guys kung ano ang magiging plano mamaya. But first is kakain muna kami kasi baka masyadong maraming gamit na ba, tapos hindi na magkasya dito sa sasakyan namin. Tapos alam niyo naman sa Haviki marami din talaga ang napapamili doon. Oy. Pero bukas siguro mag-Haviki ako, pero yun ang hindi ko pa talaga sure. Pero ngayon kakain muna tayo. Bayad na si Nico doon guys. Salad buffet nila andyan. Oh. Excited ako sa salad guys. Parang meron silang bagong salad doon. Mga na ta guys. So ano sila today? Unlimited pizza. Pero ito lang ang kinuha ko kasi nagre-refill pa sila guys. Pati doon sa salad nagre-refill sila kasi sobrang daming tao today. Mga onta. Ito guys is salmon soup. Pero sobrang sticky ng kanyang soup guys. Yan. Tapos meron akong chicken. Chicken with thyme. Konting rice. Mixed veg. Isang slice ng pizza. Tapos different kinds of salad. Kukuha pa ako mamaya ng salad guys. Dito tayo sa Patina guys. Mag-ukay-ukay. Uy! Door is so heavy. Tingin lang tayo dito guys. Window shopping tayo dito sa ukay-ukayan. Ukay-ukay guys. Mga ukay-ukay ito. Kailangan mo ng botones. Tag 4 euros ang per kilo. May mga bike din. There's a bicycle daddy. Oh, that's good size for Anika, I think. Pink one. Niin, tänä vuonna voisi opettaa polkupyörää. Niin. Hindi pa kasi marunong si Anika mag-bike, guys. Takot kasi siya. Like this one, oh. This one, daddy, oh, it's 40 euros. Ito guys, mga bicycle. Kasi nga, pa-summer na kaya meron ng mga bicycle na binibenta. Daddy, oh, look at this. There's a Pilky chair. Daddy, look at someone. But you have this already at home. They have this. We don't need, we have no. May mga sleeping bags din dito, guys. Marami ka talagang pwede mabili sa ukay-ukay, oy. Kung may kailangan ka, guys, punta ka muna ng ukay-ukayan. Tapos, kung wala sa ukay-ukayan, saka ka bumili. Bili din ako ng ukay-ukay, guys. Kasi pang summer ba. Tapos, meron ako nakita dito na t-shirt na Lacoste. Yan, oh. Lacoste siya, guys. Yan, tag-3 lang. Pasya to kay Nico. Pang summer niya ba? Kasi yung mga damit niya guys. Hindi na pang trabaho. Magod na ni Nico guys. Uy, marami kasing kailangan gawin. Kaya
Ugawan talaga. Ay, maganda itong jacket na to. Ang cute na mga shoes guys for kids. Meron kayo magkasya dito kay Anika. Ito maganda puti. Adidas. Magkano to? Tag 12. Ano naman siya? Ano na siya dito sa harap. Oh. Pwede naman bumili na lang ng bago. Ganda ng mga ukay-ukay dito guys. No? Tingnan nyo naman yan. Oh. Maganda ng mga bedside table. Meron ding lalagyan ng TV. Ito pa oh. Dining set. Gaganda. Dito naman yung mga baso, mga tasa, mga gamit sa kusina. Ganda tingnan. Oh, mahilig ka ng mga anik-anik sa bahay. Sulit ang ukay-ukay, uy. Kano lang yung t-shirt? Tag 4 ba yun? Sobrang mura na nun. Si Nico is andun tumitingin ng mga books. Magba-black and white na lang ako this year, guys. Uy. Black and white. To all beautiful things, there is a number. Oho. To all beautiful things, there is a number daw, guys. To bear. Ang dami pwede bilihin guys. Uy, tag 1 euro lang lahat. Yung mga damit. Pero, anhin ko man yan. Sobrang dami. Uy. Ganda yung mga damit-damit. Oh. Ay, maganda lagi to. Ay, medium to. Oh. Parang maganda to guys. Oh. Ay, parang gusto ko to. Parang kasya to sa akin. Ganda oh. May mango. Mga branded yan guys. Yung mga ukay-ukay dito lahat eh. Maganda din ang mga shoes nila guys. Oh, kung meron kang party. Dito meron pa mga dress. O diba? Pwede na to pang dibu guys. Diba? Sa ukay-ukay ka lang talaga makakabili ng marami din. Ano, magagandang mga damit. Ito maganda man to pang simba oh. Oh. Maganda siya. Kasi may lace-lace siya doon. Oh. Formal. Yung puti nasa likod. Ay, ito. Oh, maganda itong nasa likod. Oh. Pang summer, guys. Oh. Pang summer. Aura-aura sa summer. Dito na kami guys sa labas ng Setori. I-empty na namin yung aming lalagyan doon. Tapos na yung aming renta dito and I will let you know later guys magkano yung mga kinita namin. Kuha na namin yung ibang mga gamit guys. Actually maraming hindi nabenta kasi dinagdagan ko kasi siya last week. Pero it's okay. Kasi pwede naman namin siyang ibenta dun sa kabilang ukay-ukayan namin. Ayun. But yeah, it was a good sale dyan sa Setori. But hindi namin siya pwede ma-continue. Kasi naka-reserve na yung mga table. Sobrang busy kasi talaga dyan guys. Marami silang customers. Kasi nga maganda yung kanilang sale dyan. Maraming customers. Stop it now. Tubo-tubo ilong for Mapi. Tubo-tubo ilong. Mommy, chicos. No, I don't want chicos. Menta. Menta. What will you say to our friends? Goodbye, friends. Goodbye! Sorry guys, good morning. Hindi ko naman napagpatuloy yung video kahapon kasi sobrang sama na naman ang pakiramdam ko guys. May flu na naman ako. Kasi biglang nag-snow na naman sa labas kasi
So, ngayon kumakain lang kami ng breakfast, kakatapos lang pala. Tapos, nagkakape na lang ako, guys. So, para i-end lang itong vlog na to, guys, since nasabi ko kahapon na gusto kong i-share sa inyo how much yung kinita namin doon sa Setori na ukay-ukayan. Nag-profit ba kami talaga? So, yung total expenses lang naman namin doon sa Setori, guys, is yung mga yung renta lang naman, yung stickers na for tagging or yung ganito ba, kasama na siya doon sa renta. So, yung total expenses namin doon is 135 euros. But, naging double or sumobra ng konti yung aming pera doon, guys. Kasi, nag-triple pala siya. Yeah. Pero all in all, ang naging profit ko talaga, guys, is 253 euros. Or in peso, it's 16,672. So, malaking bagay na rin yung 253 euros, guys, kasi madadagdag ko yun sa mga ipon namin. Ayun. So, kahit pa konti-konti talaga, meron talaga kaming kinikita doon sa ukay-ukay. And, nakaka-happy siya kasi yung mga gamit na yun, guys, is yung mga gamit ko dito sa bahay na, alam mo yung mga pang-decor na hindi ko talaga siya ginagamit. So, assessment namin doon, it was very good na magbenta talaga doon sa Setori. But the thing is, hindi namin siya ma-continue, guys, kasi bawat at the maximum kasi na time na pwede ka magbenta doon is 4 weeks. Tapos after niyan, mag-end ang contract. Kasi meron na namang another customer nila na magbebenta ng mga gamit doon. So, hindi namin siya ma-continue, hindi kagaya doon sa Sur Kirpis na until ngayon, guys, patuloy pa rin yun. So, plano ko talaga, guys, na i-continue siya doon sa Setori kasi nga maganda kasi talaga ang bentahan doon. Kasi maganda talaga yung location nila, sa city kasi talaga siya mismo. And then, malakas din yung traffic ng mga tao doon. So, most of the stuff na binibenta ko doon, guys, is yung mga gamit ko dito sa bahay na hindi ko na siya ginagamit or never ko siyang na-open kasi nga, hindi nga namin siya ginagamit dito. Kasi nga ayaw ko ng maraming abubot sa bahay, guys. Kasi yung dating bahay ko sa Vanta, nung hindi pa kami lumipat dito sa countryside, marami talaga akong abubot sa bahay. Pero sa susunod na mga buwan, magiging bakante na naman yun and merong available. Tapos sabi nung may-ari doon na the same table, pwede ko siyang i-continue kasi the same number lang naman yung sticker na magagamit. Since marami pang ang sticker. So, maybe ipagpapatuloy namin. But I don't know yet. Titingnan namin, guys. But, yeah, overall, it was a good sale doon sa Setori. But for the Sur Kirpis, yung pinakaunang ukay-ukayan talaga namin, guys, yun talaga yung pinaka the best. Kasi ngayon, kahit na isang table na lang yung nilagay ko doon, para mag-minimize nga siya sa cost. Since dati 2 table, and since konti na lang talaga yung mga gamit dito sa bahay, hindi na namin kailangan ng 2 table. Maganda pa rin talaga ang sale doon. So, isang table na lang doon sa Sur Kirpi. So, as of the moment, isa na lang yung ukay-ukayan place namin, which is very good kasi meron pa rin kahit papanong konting income na pumapasok, and that goes to our savings. Ganun lang. Kahit konti lang talaga yan, guys, I really appreciate it, and sobrang happy talaga ako, and I'm so happy na bumalik din ang YouTube. But yung income naman sa YouTube, guys, hindi siya kagaya dun sa ukay-ukay. Mas malaki pa talaga yung sa ukay-ukay compare sa YouTube kasi konti lang naman ang subscribers ko, and not everybody is interested to watch the same video kagaya sa iba. Like, yung sa amin kasi yung videos na ginagawa namin is about countryside life, our simple life in the countryside. Yung mga random moments namin dito, yung habiki namin or yung food waste. Tapos, paano namin ginagamit yung mga food waste, yung mga niluluto namin siya, ganyan. And our hunting. So, mushroom hunting. So, hindi talaga siya ganun ka lakas compare doon sa ukay-ukay. Kaya, kung tatanungin nyo ako na malaki ba ang kinikita ko sa YouTube, guys, no. Hindi, guys. Hindi pa rin talaga itong YouTube, hindi siya magiging source talaga siya or primary source ng income namin or income ko, guys. Kasi dun talaga ako sa trabaho ko pa rin, no. So, ayun. Yung ukay-ukay naman and itong YouTube is parang part-time lang siya. And
kahit konti guys, okay na yon. So I really appreciate it, and nagpapasalamat ako sa inyong lahat guys na nanonood kayo ng aming mga vlogs. Though hindi naman ganun kalaki yung kinikita namin sa YouTube talaga, hindi kagaya kinakarya. Grabe talaga yung kinakarya kasi di ba mas marami silang views, ganyan. Marami silang subscribers. But yeah, ganun lang, pakonti-konti, and hindi naman talaga kami magastos guys. Yung maximum na ginagastos namin per week talaga is hindi siya ganun kalaki compared sa other families. Kasi nga sa Haviki nga kami namimili, and we are able to save a lot from that. And which is very good kasi nga marami din kaming gastusin, and may mga plano din talaga kami ni Nico guys. Kasi ako, allergic talaga ako sa utang. Ayoko talaga ng utang. Kaya tatanungin niyo ako na, bakit tagal mo na dyan, tapos nurse ka, ganyan, but wala pa kayong bahay, wala kayong, nagrerenta lang kayo, hindi kayo umuwi ng Pilipinas. It's because malaki ang kinikita ko bilang nurse dito guys, pero malaki din yung binabayaran ko na tax. That is very normal, lalong-lalo na sa isang bansa na malaki talaga ang percentage ng tax na kinukuha. But it's okay kasi nakikita naman namin saan napupunta yung mga taxes namin. And hindi ako makakapagbiyahe ng Pilipinas ng basta-basta kagaya ng iba. Kasi nga, 3 kaming uuwi guys. So kapag uuwi kami ng Pilipinas, iniisip namin ni Nico na yung gastusin namin doon, meron din kami gagastusan dito. Kasi hindi man niya mag-stop ang bill, no? Yung renta, hindi man yan sila mag-post, no? Kaya nagbiyahe kami. So, ayun ang iniisip namin. That's why, hindi kami showy sa mga namin. Kasi nga, wala talaga kami maipapakita na, like, everybody, they have very nice car, like, they have very nice house, and those kind of things. Because, hindi namin siya afford, and hindi namin afford, guys, na ma-stress kami sa mga utang. Yun ang pinaka-selan talaga kami. Kaya, as much as possible, hindi talaga kami uutang. Kaya, we try to minimize talaga sa mga gastusin. And we are planning to buy a new car. Pero, hindi muna. Kasi, okay pa naman yung car namin ngayon. For basic use, it serves its purpose. Nakakapag-travel kami dito. Nakakabiyahe kami. Nakakapunta kami ng store. Nakapunta kami ng trabaho with the car. And nakakapunta kami doon sa Haviki. So, it's okay siya. But, maybe in time, we will be able to makabili kami ng mga bagay na mas makakagaan. But, hindi pa rin kasi talaga siya ganun ka-practical for us. But eventually, it will come. But, I'm just so amazed with those people na kaya nilang umutang na ganito kalaki. And then, they pay it. Ako kasi guys, ako yung tao na pag natanggap ko yung sahod ko, sa akin yun. Hindi ko siya i-divide ng ganito kalaking porsyento is mapupunta doon sa utang, tapos sa mga bills. Tapos yung what is left, yun na lang yun. Tapos kapag wala ka ng pera, utang ka naman. Ayoko kasi na ganun kasi nakaka-stress yung ganun na pakiramdam. Kaya ganun guys. So whatever we have as of the moment, yun pinagkakasya lang talaga namin siya. And yeah, I'm so thankful na kahit papaano is kumikita din talaga yung ukay-ukay namin. But still, I have a lot of stuff dito sa bahay na kailangan namin siyang ibenta. Hinihintay lang namin na mabenta yung iba doon sa ukay-ukayan para mabawas-bawasan yung mga gamit dito sa bahay. Ayun. So, yung kapatid din pala ni Nico, guys, is nagbigay sa akin, yung bunso na kapatid ni Nico na lalaki. Nagbigay siya sa amin ng isang box ng mga gamit sa bahay. Yun naman is, ibibenta namin yun sa ukay-ukay. Yun. Pero, yung mga ibang mga gamit na nanggaling sa ukay-ukay or yung mga gamit na pinamigay ng mga friends ko, yun is pinamigay ko rin doon sa mga Pilipino. Hindi ko na siya pinapakita dito sa YouTube, guys, kay yung mga tao na yun, meron din silang sariling buhay nila, no? But yeah, overall, maganda naman talaga yung experience namin doon sa pang-third na yan siya na ukay-ukayan. Actually, marami pang ukay-ukay places dito sa Lahati na pwede namin siyang explore and pwede namin siyang itry na magbenta doon. But as of the moment, we will keep the Sur Kirpis kasi yun talaga yung
nakitaan talaga namin ng sobrang malaking potential kasi mas maliit yung rent, 100, ay hindi pala abot ng 190, 96 euros ang 1 month or 30 days. Tapos, wala silang provision. Kasi doon sa Setori, meron silang provision na 10% on from the total amount ng nabenta ninyo. Ayun, so yung 253 euros or 16,000 euros something plus, ay 16,000 pesos plus, yun yung naging profit namin doon, which is very good and I'm very happy with that already. Ayun. Yun lang naman guys, share ko lang, hindi naman ako nagmamayabang but I am very humble na i-share ito sa inyo kasi kahit na meron akong trabaho guys, okay naman yung sahod ko talaga kung tutuusin. Sobrang laki talaga ng sahod. Pero sobrang laki din ng tax, alam niyo yun. But tax is really normal kahit saan ka naman talaga, lalo na dito sa mga western countries talaga. Mataas talaga ang tax, lalo na dito sa Finland. I'm just so humbled na meron kaming kahit papano yung extra income nga siya na hindi ko na siya kailangan paghirapan ng malaki. Alam mo yun, hindi ko kailangan pumunta doon everyday, kailangan ko lang siyang i-arrange, kailangan ko lang siyang dagdagan. Ayun. I'm just so happy na kahit paano meron talagang konti na pumapasok and of course, one day we will also be rewarding ourselves galing doon sa mga kinita namin sa ukay-ukayan. Pero, hindi naman ibig sabihin na kumita ka na doon is lahat is gagastusin mo na, no? Kailangan ka mag-set aside ng a portion of it na pangsweldo sa sarili mo para ma-enjoy mo naman. Para hindi lahat is magastos. Kasi paano mo siya papatakbuhin sa susunod na naman kung wala ka ng pondo doon. Like example, mag-open kami o mag-renta kami ng bagong kaya na place. So, automatic yan na maghihingiin sila ng pangrenta doon sa table. So, saan kami kukuha? Kaya ganun. So, yun, cycle lang siya guys. Of course, hindi naman masama na bigyan natin ng reward yung sarili natin galing doon sa mga pinaghirapan natin, no? But of course, if that will happen, isasama namin kayo. Of course, kung example, yung magbabiyahe kami, gagawa kami na videos for you guys para kayo din is parang nasama na rin namin kayo sa pagbiyahe namin. And marami talagang salamat sa inyo guys sa patuloy na panonood ng aming mga vlogs. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Lindemans, and yung channel ni Nico, which is Lindemans Outdoors. Ingat po kayo palagi. We will see you next time. Hey, hey!